At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At eto na nga po si episode 64 para dito kay season 3 ni Kalbo. Pero ayan, bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At nung sa nakaraan ay dito nga tayo natapos sa pag-atake ni Gyoro dito kay Tatsumaki. At now ang continuation yan is eto naman na. So dito ay nakakulong na nga ni Gyoro si Tatsumaki sa bolang bato na ginawa niya. At eto nga unti-unti na kinakrush na ni Gyoro etong si Tatsumaki sa loob ng bato. At eto ngayon kino-compress niya yung bato. So dito makikita na paunti-unti nawawala na nga yung mga uwang o yung mga crack din sa bato kasi nga kino-compress na ni Gyoro etong bato until eto nga ngayon talagang lumit na yung bato nga dyan at talagang tuluyan na compress na ni Gyoro si Tatsumaki sa loob ng bato na to. Pero sa kabilang banda ay makikita nga na itong mga kidlat na lumalabas nga dyan mula doon sa may bolang bato ay talaga naging violent na. At then ay dito biglang nagulat itong si Gyoro kasi nga bigla na lang nagliwanag din sa paligid niya. At after nga niya, boom, dito sumabog yung bato kung nasaan itong si Tatsumaki. At eto nga labas dyan itong si Tatsumaki, kala mo parang bagong gising lang. Sabay sabi niya nga rito na eto na ba yung pinaka-best na magagawa ni Gyoro. At eto nga ngayon talaga ng dilat dyan itong mga pagkalaki-laking mata nga ni Gyoro, tingin-tingin siya kay Tatsumaki. At pagkatapos nga niya ay eto nga yung si Tatsumaki gamit itong mga maliliit na bato, parang ginawa niya mga between niya. At eto nga kinumpas niya ngayon itong kanyang daliri. At after niya, spang, inatake niya ngayon dito etong si Gyoro. So, grabe, wasak dyan etong kamay nga o yung braso din ni Gyoro. So dito nagulat nga etong si Gyoro, sabi niya nga dyan, ano to, na-pierced o nasira kagad ni Tatsumaki yung barrier na meron etong si Gyoro. Kaya nga sabi niya rito, naku, kung ganito wala siyang chance ang manalo kay Tatsumaki. Kaya naman ay hindi na nga raw siya mag-hold back at ilalabas niya na itong kanyang tunay na lakas, tunay na anyo. At ito nga nagsilabasan ngayon dyan itong pagkarami-rami mga mata ni Gyoro dyan sa katawan niya. But then maya pa ito si Tatsumaki biglang pinuntahan harapan itong si Gyoro. So yun, nagulat, nandila talaga yung mga mata dito ni Gyoro. At ito salita ngayon si Tatsumaki, sabi niya nga dyan na mukhang ito nga raw yung first time ni Gyoro na kung saan magkakaroon siya ng katunggali o kalaban na Esper na mas malakas pa kumpara sa kanya. But then dito sa Academy ay bigla nga pinalipad pababa ni Gyoro ito si Tatsumaki. At ito nga bam, wasak ngayon dito yung ground, grabe. At ito ngayon ay biglang sabi nga ni Gyoro na 300 times yung gravity na yan, kaya naman sigurado mapupulbos ngayon dyan si Tatsumaki. But then ay ito nga biglang naka-chibi mode na ito si Tatsumaki. Sabay sabi niya nga dyan kay Gyoro na aba, okay sige, hindi na masama, mukhang malakas-lakas naman daw pala kahit paano ito si Gyoro. Kaya ngayon sige, masahihin niya naman itong kanyang kanang braso kasi para medyo matigas, sabi niya ganyan. So kaya naman dito nagalit itong si Gyoro kasi nga ito parang inaasar pa nga si dyan ni Tatsumaki. At ito nga biglang tumudo ba dyan ng pwersa ito si Gyoro, mas pinalakas niya pa yung gravity dyan kay Tatsumaki. But then ay ito nga ngayon bilang dilat na ng mata ito si Tatsumaki. At maya pa spang, dito lang sila basin yung parang mga hangin sa paligid ni Gyoro. At ayun nga sa pool ngayon dyan yung braso ni Gyoro. At din dito yung spang pangala, sige. So dito kala mo tinornado itong si Gyoro. At ito nga natutwist na dyan itong buong katawan ni Gyoro. So ito sabi nga ni Gyoro, ano nangyayari, ano to, teka lang daw, pinipigilan niya dyan ito si Tatsumaki. But then pagkatapos niya, spang, so dito talsikan yung mga dugo ni Gyoro. Grabe, kala mo naging bag of blood si Gyoro dyan, para siya naging fountain. But then ay ito nga buhay pa rin ito si Gyoro dyan. At sabi niya nga rito na ito yung unang pagkakataon na nakita niya itong kapangyarihan ni Tatsumaki. At talaga namang ubod ng lakas ito. At hindi nga raw ito makukumpara dun sa kapatid niya na si Fubuki. Malayo raw yung lakas ni Tatsumaki kumpara sa kapatid niya. So now ito nga biglang salita na si Gyoro. Sabi niya nga dyan kay Tatsumaki na alam niya na ngayon kung gaano kalakas itong si Tatsumaki. So ngayon ay talaga bang walang awa si Tatsumaki, tatapusin niya na lang daw ba itong si Gyoro sa kanyang kalalagayan niya na wala na nga raw siyang magawa, wala na nga siyang laban. Pero ito nga ngayon biglang forma dyan itong si Tatsumaki. Sabi niya nga dyan na ikaw makapagsalita ka, akala mo naman talagang tunay yan, isa ka lang namang bag of flesh. Sabi niya dyan na hindi nga raw nakakaramdam ng kahit na anong sakit. So dito nga ay parang nanginig na nag-shake itong katawan ni Gyoro. Sabay dito nga sa isip-isip niya na nahuli siya nito ni Tatsumaki. So ibig sabihin totoo na parang puppet lang dyan itong si Gyoro. At sabi nga dito ni Tatsumaki, ipakita mo ngayon kung sino ka. At pagkatapos nga niyan ay ito nga ngayon sa isip-isip ni Gyoro na masyadong
maaga pa para sa kanya na labanan si Tatsumaki. So ngayon, meron siyang isang option dyan. At eto ngayon, biglang sigaw ng malakas. Eto si Gyoro, sabi niya nga dyan, Lord Orochi, halika rito, tulungan mo ko, iligtas mo ko, sabi niya ganyan. So grabe, nagmamakawa na dyan. Eto si Gyoro, but then eto nga ngayon, biglang natigil. Eto si Tatsumaki, sabi niya nga dyan, teka lang, Orochi. At eto naalala nga ni Tatsumaki na meron nga raw dito na tinatawag nga na Lord ng mga monster, yun nga, yung parang Orochi na tinatawag. So ito ngayon nagpaliwanag na si Orochi, sabi niya nga dyan na oo, siyang si Gyoro nga raw yung tinuturing nila na parang leader dito sa Master Association. Pero bukod sa kanya, meron pa nga raw silang pinaka-boss at ayun nga si Orochi. At kahit nga raw siya, hindi niya alam kung ganong kalakas o yung sa potential pa na meron etong si Lord Orochi nila. At ito pa nga tuloy ngayon ni Gyoro, sabi niya nga dyan kay Tatsumaki, ngayon isasama niya nga raw sa impyerno etong si Tatsumaki. But then ay pagkatapos nga niya na ito nga, biglang katahimikan kayo dito sa dalawa. So ito, tingin-tingin lang sila. Sabi ito, biglang salita si Tatsumaki, sabi niya nga dyan, nasa na siya, sabi niya ganyan. So kasi walang lumalabas, wala man lang nagpaparamdam dyan na Orochi. But then, ay ito nga, nagulat ngayon. Ito si Orochi, sabi niya nga dyan, nung pinapalaki niya, ay ang si Orochi, sinigurado niya na mabibrainwash niya nga yan o talagang brainwash niya na. Ayan si Orochi. At sinigurado niya na talagang makikinig lang yan sa kahit na ano na pinag-uutos niya. So kaya ito nagtataka si Gyoro, bakit hindi siya pinupuntahan dyan kaagad ni Orochi? So kaya ito, salita na si Tatsumaki, sabi niya nga dyan, na mukhang busy raw masyado ata itong boss dyan ni Gyoro kasi hindi siya pinupuntahan eh. At ito tuloy ni Tatsumaki, mukhang meron daw na nakalaban ng isang S-class hero itong si Orochi, kaya talagang busy siya ngayon. Hindi naman daw niya masisisi itong si Orochi kasi nga raw, oo, wala talagang sinabi kay Tatsumaki yung mga kasamahan niya dyan, pero masabi ni Tatsumaki na talagang malakas din yung mga kasamahan niyang sumugod rito sa may Master Association. So kaya hindi na siya magkataka kung busy ngayon si Orochi. But then, ay dito nga ngayon pinawis ito si Gyoro, sabi niya nga rito kay Tatsumaki, teka lang, ay pag-usapan muna natin to. Pero ito nga, pilit pa rin kinakausap ni Gyoro itong si Orochi through telepathy. At sabi niya nga rito, nadalian na ni Orochi, ano pa bang ginagawa niya? Ito si Tatsumaki na nga, yung kaharap dyan ni Gyoro. Pero ito nga, habang ansamahan tingin ni Tatsumaki dyan kay Gyoro, sa isip-isip niya, bakit nga ganun? Di sila pinupuntahan dyan ni Orochi. Meron siyang ibang kinakalaban, ibang pinaprioritize. Siya na nga raw yung nandiyan dyan kaharap nga ni Gyoro. So kumbaga sa isip-isip ni Tatsumaki, siya na nga yung pinakamalakas rito nakakalaban nga ni Gyoro. Bakit di siya pinapansin ni Orochi? So ibig sabihin ba nito, merong kalaban dyan si Orochi na mas malakas kumpara dito kay Tatsumaki, kaya ayun yung pinaprioritize niya at hindi itong si Tatsumaki. At then eto nga, biglang labas na ngayon dito itong si kalbo natin. At eto nga, tingin-tingin si Saitama ngayon dyan sa may baba niya. At dun sa may baba makikita na ayun nga, lumilipad na rito, paparating na yung mga dragon. At merong ang apoy nga rito. At pagkatapos niya, boom, totally para na. Ito pagkarami-raming mga dragon nga dito. At eto, pinagkakagat-kagat ngayon nila dyan. Ito mga parang ito mga pader, ito mga bato-bato dyan. At maya-maya pa, eto nga, may bumubulusok na apoy papunta nga rin dyan sa may taas. At pagkatapos nga niyan is boom, labas na nga ngayon rito etong si Orochi. Grabe, eto pinagmamasdalan ni Saitama etong si Orochi nga dyan. But then, eto nga, salita na ngayon etong si Kalbo, sabi niya nga dyan, nung una, meron nga dalawang lalaki na nakaubad yung biglang umatake sa kanya. Tapos sabay may aso, tapos may pusa. So kaya ngayon, ay iniisip nga rin ni Saitama, ano naman kayang next yung mapupunta sa kanya, ang yung next na harapin niya. At eto nga, habang pinagmamasdan niya, yung si Orochi, sabi niya nga dyan, na hindi niya rin daw talaga alam kung ano etong si Orochi dyan. At so kaya ito, biglang tanong ni Kalbo si Orochi, sabi niya nga dyan, teka lang, bakit ka naninirahan dito sa ilalim ng bahay ko? Sabi niya ganyan. But then eto nga, biglang salita si Orochi, sabi niya nga dyan, na hindi niya raw alam kung paano napunta si Saitama dito sa lugar nila sa may Master Association. Pero malinaw na hindi raw isang basurang tao etong si Saitama na dapat ipagsawalang bahala o dapat i-ignore. So kaya pala pinuntahan siya dyan personal ni Orochi. At then pagkatapos nga niya, isyan guys, so hanggang dito lang etong si episode 64 natin. Pero eto nga sa wakas ay nagharap na nga dyan etong si Saitama, pati na etong si Lord Orochi. At eto magsasagpo ka na ngayon dyan etong dalawa. So malupit-lupit